Hindi ko pwedeng gawin yan. Iisipin niyang nagsiselos ako. Tigas sa pagtangging wika ni Monica. Napapailing si Joanne sa kaibigan. Sa totoo namang nagsiselos kang talaga. At kaya ka nagsiselos dahil mahal mo na siya, hindi ba? And that is normal under the circumstances. Hindi makuhang i-deny ni Monica ang sinabi ng kaibigan. Parang walang anumang sinabi nito na mahal niya si Ruel. At dahil doon, hindi siya napahiyang tanggapin iyon sa harap nito. Madaling magsabi, pero mahirap gawin. Paano na lang ang pride ko? Nikki, sambit ni Joanne sa palayaw niya. You will not have indigestion kung lulunukin mo ang pride na yan. After all, kapanatagan ng isip at puso mo ang kapalit. Isa pa, itaga mo man sa batong buhay, mahal ka rin ni Ruel. Paano kang nakasisiguro? Nagdududang tanong niya. Trust me, darling. Kung papanong naobserbahan mo kami ni Rick, ay ganun din ako sa inyo. Lalo na nung araw ng inyong kasal. His eyes are glowing with love every time he look at you. I can't believe it. Nung araw mismo na yun ko sila nakitang dalawa ni Trisha. Protesta ni Monica. Bahala ka kung ayaw mong maniwala sa akin. Ganito yan, Nikki. Halimbawa, yung family portrait. Tingin mo ba nakikita nung mga nasa larawan kung ano ang diferensya sa kanila? Siyempre hindi. Ikaw na tumitingin sa frame ang nakakakita niyon. Now, yung scene sa terrace, settle it with Ruel once and for all. Seryosong payo ni Joanne. Hindi kumibo si Monica. Bahagi ng isip niya ay gustong maniwalang mahal siya ni Ruel, gaya ng ipinipilit ni Joanne. But the other part of her brain refused to believe. Kani-kanina lang ay naroon si Trisha at sinabi pa sa kanyang magkikita ito at si Ruel. At bakit sinabi ni Ruel ditong nagdadalang tao siya kung walang intimate moments ang dalawa? Mabigat ang loob na umuwi ng bahay si Monica. Walang pagbabago sa relasyon nilang dalawang mag-asawa. Ordinaryo na yung nakikipagbanggaan siya ng salita dito. Sometimes she makes him angry at ganoon din naman ito sa kanya. At hindi niya ito maintindihan dahil minsan ay masuyo, pero naroong minsan ay arogante. Naroong yakagin siya nitong kumain sa labas kapag maagang umuwi. Tulad ng araw na yon na kung saan ay sinamahan siya nitong pagpatingin sa doktor. Maliban sa medyo low blood siya, ay normal ang kalagayan nila ng dinadala niya. Love, babalik ako sa Laguna bukas. May aasikusuhin akong transaction. May gustong bumili niyong kalahating ektaryang lupa ko sa may bandang silangan ng resort. Kasama ko ang kliyente ko bukas. Gusto ko sanang isama ka pero babalik din naman agad ako sa hapon at mapapagod ka lang sa biyahe. Wika ni Ruel habang kumakain sila sa isang restaurant. Dagdag pa nito na balak gawing bakasyon na ng kliyente nito ang binibiling lupa. Matagal na umano yung inuungot dito kaya't napapayag ito dahil wala namang masyadong tanim na lansones sa parteng iyon. Isa pa, tinatanaw kong utang na loob sa kanya yung pagkakagawa ng resort dahil siyang nag-udyok sa akin noon. Sa resort tayo nagkakilala, di ba? Sabay kindat ng asawa sa kanya. Babalik ka naman sa hapon, di ba? Tila baliwalang wika niya. Yap, pero kung hindi ba ako uuwi ng Maynila sa hapon at sa Laguna ako matutulog, will you miss me for the night? Malambing na tukso ng tanong nito. Well, yes. Hindi ko alam kung paano ko palilipasin ang gabi na wala ka. Sagot ng isip ni Monica. Subalit hindi niya isinatinig. Sa halip ay nagpatuloy siya sa pagkain na tila walang naririnig. Would it hurt your pride so much kung paminsan-minsan ay sasabihin mo sa akin ang niloloob mo? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin, Ruel. Isang marahang tawa ang pinakawalan ni Ruel. How I miss the very first night na naging akin ka. You were yourself.
walang inhibitions. Alam mo ba kung bakit? Dala ng alak. Pairap na wika ni Monica sa asawa. Huwag mong itago ang sarili mo doon, Monica. Ginagawa mong depensa ang kalasingan mo noon upang itago ang tunay mong damdamin. Hindi na sumagot si Monica at nagpatuloy na lang sa pagkain. Kung makikipagdigmaan siya ng salita sa asawa, ay natitiyak niyang makagagawa siya ng senaryo sa kinakainang restaurant. Kinaumagahan, mahigit ng 1 oras na nakaalis si Ruel nang mapuna ni Monica ang isang brown envelope sa mesa. Nang tingnan niya ang laman ay ang deed of sale ng ipinabibiling lupa. Mabilis niyang dinampot ang telepono sa pag-aakalang nalimutan iyon ng asawa at maihahabol pa niya. Hello, Jean? Si Mrs. Velez ito? Nariyan pa ba ang asawa ko? Ay ma'am, kaalis lang. Kung napaaga kayo ng kaunti sa pagtawag, baka naabutan pa ninyo. Late na po kasi silang nakaalis dahil hinintay pa nila si Trisha. Tila nabigay si Monica sa tinura ng sekretary. Kasama ni Ruel si Trisha. Kasama ni Ruel si Trisha? Paninigurado niya habang umaasam na sana'y nakaringgan lang niya ang pangalan ng babae. Yes ma'am, kung may kailangan kayo kay sir, sa phone na lang ninyo tawagan. Matapos magpasalamat sa kausap, ay marahang ibinaba ni Monica ang telepono sa nanginginig niyang mga kamay. Inilatag niya ang katawan sa kama habang nakatingin sa kesme. Malakas ang aircon sa kwarto pero pinagpapawisan siya. Kasama ni Ruel si Trisha sa Laguna. Niloloko siya ng asawa. Nagsisinungaling ito sa kanya. Gusto niyang maghisterya, magsisigaw. Hihiwalayan ba niya ito? Iyon ang idinidikta ng utak niya. Hindi siya makakapayag na may ibang babae sa buhay nito. Pero ano ang sasabihin niya sa mga magulang kung sakasakali? Wala pang 1 buwan silang naikakasal. Napasubsob sa unan si Monica at nag-iiyak ng nag-iiyak. Kung gaano siya katagal sa ganoong ayos ay hindi niya alam. Isang marahang katok ang nagpabalikwas sa kanya. Bagya niya ay yung inayos ang sarili bago binuksan ang pinto. Bakit, Elsie? Tanong niya sa kasambahay. Pasensya na po kayo pero lampas 12:00 na pero hindi pa kayo bumababa. Bilin po ni sir na ipaalala sa inyo lagi ang pagkain sa tamang oras dahil makakasama sa kalagayan ninyo ang malipasan ng gutom. Matapos magpasalamat at magbilin sa kasambahay na susunod na lang siya ay muli niyang isinara ang pinto. Kung hindi niya napigil ang sarili ay baka sa harap mismo nito siya nag-iiyak. Bumalik siya sa higaan at may kusang dumaloy ang mga luha niya sa mata. Pakiramdam niya ay kusang pipikit na ang mga iyon dahil sa bigat ng kanyang talukab. Bili ni Ruel na huwag pabayaan ang pagkain niya. Concerned ko no. Gayong sa mga sandaling ito ay nagpapakasarap ito sa piling ng ibang babae. Sigurista ang walang hiya. Ayaw mabakante. Siguro dahil kapag lumaki na ang tiyan niya ay hindi na siya nito maaari pang sipinan. Kaya kailangang may reserba. At safe ang walang hiya dahil ayaw ng babaeng yun na magkaanak. Samantalang siya ay magiging tagaluwal lang ng lahi nito. Kahit halos mabiyak na ang ulo sa sakit, ay sinikap niyang bumangon at ayusin ang sarili. Bumaba siya at pinilit kumain kahit hirap na hirap siyang ngumuya dahil sa baradong ilong. Hindi siya makahinga sa tuwing sarado ang kanyang bibig. Kung hindi lang niya inaalala ang buhay na pumipintig sa kanyang sinapupunan, ay wala siyang balak kumain. Mas gugustuhin pa niyang magkulong sa kwarto at doon mag-iiyak maghapon. Matapos kumain ay tinawagan niya si Joanne. Nagtaka pa ito nang mapansin galing sa pag-iyak ang kanyang boses. Hindi niya sinagot ang mga tanong nito. Sa halip ay nakiusap siya sa kaibigan na magkita sila at tagpuin siya nito sa Rostan's Cubao.
Dahil nag-aalala ay agad pumayag si Joanne. Sinabi nitong bigyan siya ng isang oras dahil mag-a-undertime na lang ito sa trabaho. Muling napahikbi si Monica. Bago putulin ang pagtawag ay humingi siya ng pasensya sa kaibigan dahil alam niyang nakakaabala siya dito. Subalit sa mga oras na yon ay kailangan niya talaga ng makakausap.